Okay guys, kumusta? Hi! So, hi wow life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa isang live ni Kalingap Hana nung nakaraan. Okay. So, actually, I like her here kumpara kay Kalingap Brooks or Kuya Brooks kasi si Kuya Brooks medyo tagilid the way siya mag-explain. Pero somehow, I admire Kalingap Hana na naging open-minded siya sa mga bagay-bagay, especially handling those people na not totally pa na naka-move on after what happened. May mga sinabi siya dito na gusto ko, meron din namang medyo ayoko. Okay, pag-usapan natin yan. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Iid na Vlog, Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap Reactors. So this is it. Okay guys. Hay nako. Isang buwan na nakalipas actually after what happened sa Danjoy. Pero it's still fresh sa mga puso't isipan, lalo na sa mga sulit talaga, lalo na sa mga sponsors at talagang yung mga talagang umaasa na ang Danjoy is may mapupuntahan. Pero it's a prank, okay? Anyways, sa live na to ni Kalingap Hana, may nag-comment at ang sabi niya, sabi ni Miss Vloggy Mix TV, Diyos ko naman, kala mo nakapatay ng tao si Dan. Oo nga, Miss Vloggy no? Okay guys, sa nag-comment si ate, medyo insensitive siya sa part na yon pagdating sa mga tao or considering those people na talagang nasaktan, lalo na sa mga talagang sulit, 'di ba? Lalo na sa mga sponsors na napaniwala talaga sila ni Kalingap Dan na Danjoy is something real, pero hindi naman talaga. Okay, sa nag-comment, I will give you example. Like for example, kung may kaibigan ka dyan, may boyfriend ka or asawa or taong malapit sa'yo, tapos they did something bad to you or like nag-lie sila sa'yo, pwede bang sabihin nila, ay wag kang masaktan dahil hindi naman kami nakapatay ng tao So, pwede ba yung ganon? Pwede ba yung ganong excuse? 'Di ba? Na-betrayed kasi ang mga fans, kaya talagang medyo malalim ang usaping ito talaga sa totoo lang. I don't know kung kailan mag-heal totally ang mga fans pagdating sa usaping ito. But please, don't be insensitive kasi talagang masakit. Lalo na sa mga taong rooting for Danjoy na talagang may mapupuntahan, 'di ba? Because they made us believe na Danjoy is real. Okay. Nakakalungkot talaga. Okay. Pero naiintindihan ko po ang ating mga sponsors. Okay, I Talagang like sumama ang loob. Dahil nga hindi po agad sinabi sa kanila ni Kalingap Dan yung personal niyang buhay. So, I like it. Gusto ko naman yung sinabi ni Kalingap Hana doon kung paano niya sinuportahan or pinagtanggol ang mga taong legit na nasaktan, hindi lang ang sakit, pero talagang totoong nasaktan, lalo na talaga sa mga sponsors kasi masakit talaga, 'di ba? Yung tipong Danjoy yung sinusuportahan mo dahil sinasabi nila na totoo ito, and then the real thing is Danjin, 'di ba? So it's a big prank. Anyways, gusto ko yung sinabi ni Kalingap Hana dyan na naintindihan niya ang mga nararamdaman ng mga fans dahil hindi rin naman madali talaga para sa mga fans na tanggapin ang mga nangyayari, and I hope Team Brooks ay lawakan at habaan pa nila yung mga pasensya nila dahil they made it, 'di ba? And ito yung pinakamalaking multo talaga para sa kay Kalingap Dan, lalo na kasi talagang siya yung humaharap kasi sa mga tao talaga, lalo na kapag nag-live na he made his viewers believe na Danjoy is really something totoo, pero hindi pala. Okay, so okay tong sinabi ni Kalingap Hana, somehow meron siyang sympathy sa mga nararamdaman ng mga taong tuong nasaktan dahil sa nangyari sa Danjoy. Let's go! So,
ayun lang guys. Ayoko na pong hiniwanag yun sa inyo. Kasi, for now, hindi pa siya talagang Completely healed. right time. Mainit pa kasi lahat. So, kahit anong sabihin ng Team Books, guys, namin, mali. At kasinungalingan lang po sa paningin ng iba. Somehow, this is true, di ba? Kumbaga, I like her explaining sa bagay na to, na talagang open-minded or aware din sila na yung mga fans ngayon, kahit na anong paliwanag nila, so on and so forth, I think there's nothing to really explain naman kasi inamin naman na nga, may yung closure ng Danjoy, it's love team nga sila, so that's it. Let's focus on that matter na lang, para wala nang paulit-ulit na explain, lalo na sa sa part nyo, kasi there's no need to explain, kasi sinabi na nga, love team na nga, and then depende na rin sa mga fans kung kanino talaga sila maniniwala, because I believe na they have their own thoughts and beliefs, and nakikita naman nila yung mga bagay-bagay, marunong din yan silang magtansya sa mga nangyayari, so time heal all once. Yeah, mahirap magsalita. Wala lang din, wala lang din silbi ang ating sasabihin. Totoo naman, hindi totoo naman tatanggapin at babalik na rin lang din naman. Pero, totoo naman, dahil kumbaga, let's talk less mistake na lang. I think it will work, di ba? Kasi sa ngayon, kasi the more na ipagtatanggol nyo ang mga nangyayari o ang sitwasyon, I think lalala yan lalala, kasi hindi pa nga fully healed yung iba. At yung iba talaga, I don't know kung mag-healed ba talaga nila, di ba? Kumbaga, nakatatak na kasi sa isipan nila what happened. And it's not easy for them to trust again, lalo na kay Kalingap Dan, kasi ayun na nga ang nangyari, 'di ba? Siya kasi yung nakabuntis, 'di ba? ang masasabi ko lang guys, huwag kayong mag-alala kasi di naman po nagkatampuhan or okay naman po kami off-cam. That's good. Ng mga parties, kagaya nila Joy, hindi man po nyo kami nakikita sa isang camera na magkakasama ulit or Hopefully. kagaya ng dati. Mm-mm. Pero ako wala po akong hard feelings sa kanila kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ginusto ng kahit sino kung ano man po ang ending ng kanilang love team. Yes. At I'm sure guys na kung ano man ang reason ni Kalingap Dan kung bakit hindi niya sinabi agad, ang intention niya ay maganda. Ayun na nga, whatever it is, kung anong reason, mali, kasi, kumbaga, siguro nagle-less yung bigat ng bagay-bagay, or yung nagle-less yung judgment ng ibang tao, lalo na kung si Kalingap Dan ay matapang siyang hinarap ang kaganapang ito. Kaso na lang kasi siya, na checkmate kung sa chess pa, na huli pero di kulong. Ayun ang nangyayari. Pero I don't want to blame kay Kalingap Dan or so on and so forth, kay Joy. But what happened is, yun na yun, di ba? There's no need to explain more and more explanations, kasi the more na mag-explain ka, the more na masakit. Hindi lang para pansarili niya. At hindi lang si Kalingap Dan ang nagdesisyon doon. Ayun lang po ang aking masasabi guys. Hindi lang po si Kalingap Dan ang nagdesisyon doon. Kung bakit hindi agad nasabi at hindi po masama ang kanyang intensyon. Nakatulong din po yun para sa kanilang dalawa, lalo na po kay Joy. Well, on that part, talaga totoo naman yung sinabi ni Kalingap Hana na ang Danjoy talaga ay nagbe-benefit talaga sa kanilang dalawa, kay Kalingap Dan at saka kay Joy, lalo na kay Joy. Actually, that's true because look at the situation ngayon, 'di ba? Pero ayun, si Kalingap Dan kasi okay na sana yung mga okay na sana yung walang aminan pero ni-level up pa kasi nila. So, dahil ni-level up din yung sakit. Hi. Truth hurts. At alam ko naman po na ganun din si Joy. Masaya po siya
kahit papano sa mga na-receive niya. Hindi man talaga guys, ganun kaganda ang exit nila. Dahil iba nga ang nangyari. Pero doon na lang po tayo tumingin sa positive side. Ayun na bulgar na bulgar ng maaga kasi. Anyways, yes, tama naman si Kalingap Hana dito na doon na lang tayo sa positive sides titingin. Kasi kahit naman magtutuwad-tuwad tayo dyan, diba? I mean, sana wala nang parinigan both sides, diba? Kasi wala na, kumbaga wala naman ang dapat ipaglaban pa, wala nang dapat pang i-discuss kasi tapos naman na, tanggap naman na ng paunti-unti actually ng mga fans, tanggap na rin naman na may mga iilan lang or marami pa actually na once na na-trigger ay babalik ulit or magiging fresh ulit yung sugat, ganon. So, I hope na in time, magigain ulit ni Kalingap Dan yung tiwala ng mga tao sa kanya. Well, to be honest, kay Kalingap Dan naman, pagdating naman sa pagcha-charity niya, ay talagang believe naman ako kasi talagang hindi man putyo-putyo yung pabahay niya talaga. Ang ganda ng pabahay niya. I like it. 'Di ba? Pwera na lang sa nangyari, hindi ko yun gusto. Pero yung the way siya tumulong, yung the way he cares about sa mga tinutulungan niya, lalo na pagdating sa pabahay niya, talaga namang nakikita naman natin ang resulta na talaga namang maganda, 'di ba? Kumbaga, talagang give and take si Kalingap Dan. Yung talagang may mga taong nagbibigay sa kanya, ito para to sa kay Y, binibigay talaga sa kanya. Binibigay talaga kay Y. Kung ano man ang para kay Y. 'Di ba? Anyways, naging maganda na po ang buhay ni Joy ngayon. Stable naman na po siya. Maganda po ang pag-aaral niya, ang tirahan niya, yung blessings po niya, ganoon din kay Kalingap Dan. Madami pong natulungan si Kalingap Dan dahil po sa mga blessings na na-receive po niya. yes po. Sa mga sponsors. Madami po siyang nabagong buhay. Kung hindi po siya natulungan din ng sponsors, baka isa lang po naging pabahay niya or dalawa. Wala, malaki talagang tulong ang mga sponsors. Naman kasi, kumbaga nag-i-sponsor din naman sila because naniwala sila kay Kalingap Dan or lalo na naniwala sila or naging masaya sila sa samahan ng Danjoy talaga. Mostly kasi sa mga sponsors, kaya sila nag-i-sponsor, naglalabas sila ng pera. Correct me if I'm wrong guys lalo na sa mga sponsors na makarinig nito. Kaya sila nag-i-sponsor kasi masaya sila. Napapanood nila na masaya. Akala nila totoo na, hindi pala. 'Di ba? Kung for example, kung si Kalingap Dan lang talaga din mag-isa, like for example, kung hindi man nabuo ang Danjoy, I think wala din ganun. 'Di ba? Kasi they see Danjoy as one Napasaya sila ng Danjoy and lalo na naniwala sila kay Kalingap Dan, natutuwa ang pagmamahal ni Kalingap Dan kay Joy. So, yung part na yun, masakit talaga yun sa mga fans. And I just wish na lahat ng tao ay parehas ng coping mechanism. Yung kumbaga madaling makamove on, tanggap agad. May mga tao talaga na medyo nahihirapan. Pero dahil po sa mga napakabuti nating sponsors guys, ang dami niya naging pabahay. At ang dami po niya natulungan na grabe talaga, may napabangka pa siya. Totoo naman yan, nakikita tapos naman madami natin. po siya nabigyan ng allowance. Yes. Sila Christian, tsaka si Tristan guys. Madami guys, alam ko namang alam niyo yan. So parehas po silang gumanda ang career, ang buhay dahil doon. At forever and ever thankful po tayo doon guys. Kahit sa akin. Ayan. Thank you so much for that, Kalingap Hana. I'm sure sa mga sponsors, sa mga solid viewers, ay they understand sa side mo din. And masarap din sa feeling, sa totoo lang for me na someone galing sa Team Brooks na ganito ba, open-minded and kumbaga naiintindihan din niya yung nararamdaman ng mga fans, lalo na sa mga sponsors. And she's thankful, really grateful din sa mga blessings talaga. Hindi man naging perfect ang samahan ng Danjoy, nagkamaliman, sinadya man, kung ano mang purpose, so on and so forth. Let it go.
what happened? Wala naman na tayong magagawa dyan. Hindi na natin mabago ang katotohanan na wala na nga. Diba? And there's no reason din para ipaglaban pa. Pero masakit pa din. Alam mo yung ito yung malungkot para sa Team Brooks talaga, or lalo na kay Kalingap Dan. Alam mo yung kahit anong paliwanag mo, pero mali pa din. Because in the first place, you know yourself, you did something na kaya din natitrigger yung galit na yon, 'di ba? Yung kahit na you try your best to be better and you have to explain things and sa situation, mga bagay-bagay, pero then mali pa din. Ayun yung nangyayari eh. Kaya less talk, less mistake. Salamat po sa mga nagtiwala sa akin at tumulong din po ng mga kasagsagan na madami tayong beneficiary sa mga video natin, guys. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Yep. At hindi po ako nagdadamdam na minsan nakikita ko po na silang na ngayon ang reason ng grabing pananalita kasi iniintindi ko po sila at sinasabi ko sa inyo, guys, dahil nakikita nyo lang kami on cam at nagbe-base lang po kayo sa mga lumalabas sa camera, syempre hindi natin may iwasan na maniwala din dun at dun mag-base, lalo na kung hindi well, because you made us guys believe na something is real, 'di ba? Kung siguro naman ay una pa lang nagpakatotoo din si Kalingap Dan, or like yung Danjoy walang aminan, I think it's less judgment talaga pag kasi kumbaga I feel like may pananagutan din talaga si Kalingap Dan sa mga solid fans niya, lalo na sa mga gabi-gabi niyang nakakausap, 'di ba? Lalo na din sa mga sponsors na talagang personally nakakausap niya, or like yung kasama niya sa mga GC. It hurts. Pero ayun, I like her dito kay Kalingap Hana kasi aware siya sa mga nangyayari. Alam niya kung sino ang mga nagiging basher ngayon sa Team Brooks, or lalo na kay Kalingap Dan, or actually wala naman na talaga. I mean yung iba ay talagang wala na, zero pakialam na talaga sila din. Kumbaga depende na lang kapag may mga hindi maiwasang usapin na medyo hindi na rin naman na maganda, or hindi na rin so talagang mag-iingay lang din yan. Pero so far as I naobserbahan ko rin, mostly sa mga Joynatics din talaga, nanahimik na talaga sila. They don't really care what's really going on with Kalingap Dan, sa totoo lang. We are manifesting na sana, or encouraging them na support them individually, pero hindi man natin sila mapipilit. In time, hopefully, 'di ba? In time, 'di ba? Ay nagsasalita, wala pong nanggagaling sa amin. So, ayun na lang, kayo na pong bahala. Basta thankful pa din po kami sa inyong lahat. Sa mga bashers natin, sa mga nawala na pong supporters, ayan, hindi po ako galit. At naiintindihan ko po kayo at iniintindi. So, I like it. Sa totoo lang, itong 4 minutes na to, gusto ko tong sinabi ni Hana dito. Pwera lang doon sa nag-comment na medyo tagilid ng for me kasi naging insensitive siya sa part na yon. I like her dito, the way siya mag-explain, kasi he knows or she knows. Kung alam nyo lang, kung lalawakan nyo lang yung pag-iintindi, kumbaga, may sympathy siya sa mga taong totoong nasaktan, 'di ba? Sa mga sponsors, sa mga solid viewers, and she's hoping din na sana maging okay pa. Hindi pa huli ang lahat, 'di ba? Pero I believe na in time, pero sa ngayon, it's not easy because sariwa pa ang lahat. Thank you so much guys. Kayo ano masasabi nyo?